Nasaksihan din po ng reporter nating si June Veneracion ang nangyaring komosyon sa SM North EDSA at makakausap natin ngayon si June Veneracion. June, good morning. Good morning, Rhea. Good morning, Igan. June, pakikwento nga sa amin kung ano yung nasaksihan mo kahapon. Nasa basement kami, Rhea, nung mga oras na yun, mga around 7 p.m. Tapos biglang nagkaroon ng komosyon, nagkagulo yung mga tao, nagbabaan sa elevator, nagtakbuhan. Yung iba naman, pataas ang takbo. Wala talaga nagsasabi kung ano yung exactly, ano ang nangyari dun sa sitwasyon na yun. Dun sa basement na yun, nakita ko yung mga nanay na nawalan ng mga anak na nagkahiwa-hiwalay sila. Nagtatakbuhan lahat na wala man lumalapit sa amin kung ano talaga yung nangyayaring sitwasyon. Iba-iba yung kwento, iba-iba yung versyon. Then until finally, na-realize ko na sandali, mag-relax muna, pumanik dahan-dahan doon sa sinasabing ground floor kung saan nangyayari yung komosyon. At pagpanik ko nga doon sa taas, doon ko nakita yung mga basag na salamin, istante doon sa isang jewelry store, parang JNC Jewelry. Katabi siya ng counter 19. At isang manager or supervisor, yung lumapit sa akin at nagsabi, "Sir, bawal po tayo mag-report." Sabi ko, "Hindi naman po ako nag-report, nandito lang ako." Ang sabi niya sa akin, parang ito ang style ng Martillo Gang na tumira din daw doon sa SM Mega Mall. Doon ko na napagdugtong yung mga kwento base na rin sa sinabi ng lady officer ng SM na yon at yung mga kwento ng mga guard, kwento ng mga taxi. At ang sinasabi pa nga nung isang guard na katabi ko, nanghihinayang siya dahil wala siyang barel dahil nangyari ang insidente, tapat na tapat niya daw. Hindi ko lang alam kung ano ang ginawa niya nung nangyayari yung insidente na yon kasi base na rin sa salaysay ng mga nakakwentuhan kung saksi doon ng mga sales lady na nag-iiyakan ay sinabi nilang walang barel. Yung pagkaka-account nga nila, mga 4 lang yata. I don't know kung tama yung figure nila. Pasensya na kayo dahil nagkakagulo na rin talaga siguro noon. Yes. Sabi nila 4 na lalaki na pinagbabasag yung mga istante, Rhea. Mga ilang minuto daw nagtagal yung operasyon nitong Martillo Gang? Napaka-brief lang eh. Mas mahaba yung naging epekto niya doon sa mga tao dahil ang pagkakaalam ko, pagkatapos ma-cordon off yung area, mga 30 minutes after, kung simula siya ng mga around 7 p.m., nakordonan nila, nung akala namin lahat okay na, biglang eto na naman, nagtatakbuhan na naman yung mga tao, nagkakaroon na naman ng panic. Siguro ang mga nakakarating sa kanilang information na may mga suspect pa na naandoon na pinaghahanap. And yun nga naman talaga yung effort ng mga authorities during that time na mahanap, na ma-account yung mga tao. Kaya nagkakagulo pa rin talaga. Pinalabas yung mga tao sa department store. May mga pulis nga ako nasaksihan, Rhea. May mga in civilian clothes na mga pulis. May mga sukbit na barel na ayaw papasukin ng mga SM guard. Nandun sila sa may bungad ng department store. Nagpapakilala sila as members ng Philippine National Police, pero ayaw silang papasukin. Lumapit nga sa akin yung isang police at sabi niya, hindi daw sila pinapapasok. O doon sabi naman niya, yung ibang kasamahan nila ng mga investigador ay naando na sa loob. Pagkatapos doon na nakita na babaan na, nagsarahan na yung mga iba-ibang establishment, Rhea. June, pakilarawan lang yun na nakita mo, nasaksihan mo. Ano yung mga iniwang bakas nitong Martillo Gang doon sa jewelry store? Konting-konti lang, Rhea, mga ilang basag lang na salamin eh. Obviously, parang alam nila kung ano yung hinahanap nila dahil hindi naman sila nag-ransack ng kung ano-anong mga estante doon. Napaka-limited lang yung space na target ng mga supposed members nung Martillo Gang. Kaya hindi mo talaga makikita yung talagang may mga malawakang nasira, malawakang nawasak nung insidente na yon. Bukod na lang doon sa na-create pa ng mga distraction na nangyaring stampede at pagpapanik ng mga tao, talaga nagkagulo-gulo yung area na yun sa SM Department Store, Rhea. June, parang base sa kwento mo, may problema sa crowd control talaga pag mga ganitong sitwasyon? Yun nga rin yung hinahanap ko, Rhea, sa ganitong sitwasyon na parang sino magpapakalma at least man lang magsabi na sandali, huwag po tayo magpanik, dito po tayo sa isang side, dito po tayo sa isang side. Walang ganun eh dahil ang tao takbuhan lang ng takbuhan eh. Takbuhan lang ng takbuhan. Wala man lang tayo narinig sa public address system nila na huwag po tayong magpanic. I don't know kung makakatulong yun o kung mag-create pa ng further panic kung at least man lang ma-announce na huwag po tayong magpanic, magkaroon agad ng muka doon sa sitwasyon na yun na sila yung magsasabi na dito lang po tayo, mas makaka-create po tayo ng more problem pag nagkagulo tayo.
Alright, June, maraming salamat. Thank you. Mga kapuso, nakausap po natin June Veneracion,